Ulitin ko lang muna yung concept ng, yung pinaka basic na concept pagdating sa trigo is yung tinatawag na unit circle. Okay? Pag sinabi natin unit circle, okay, hindi lang pantay yung drawing natin. Ulit. Pero kapag sinabing unit circle, ang ibig sabihin lang yan, meron tayong radius na 1 unit. Okay? So ngayon, isipin nyo, meron tayong Cartesian plane. Tapos, sir, perfect timing live. Makakabagsak ko lang sa mock test. Okay lang yan. O, dapat may matutunan ka dito. So, pag sinabi natin unit circle, radius ay 1 unit. So ngayon, pag pumunta ako dito sa... So, imagine niyo Cartesian plane ito. Pag nandito ako sa point na to, ano ang magiging coordinates? Sige nga, very basic na coordinate geometry. Anong units? Anong coordinates dito? 1, 0. Hindi 0, Zach, ha? Kasi ang nasa gitna, center, ito yung origin, which is 0, 0. So kapag nandito ka sa part na to, this is 1, 0. Pag nandito kayo sa taas, anong unit to? Anong coordinates to? 0, 1. Tama ba? Okay? Okay, good. And then, pagdating dito, this is negative 1, 0. And then, idire-diretso ko na. Ito ay 0, negative 1. Okay? So, unang yung tatandaan pagdating sa trigo, unit circle. And then, sir, ano namang meron dyan? May explain natin as we discuss. Ngayon, magagamit nyo ito pagdating sa pagkuha ng mga sine, cosine, ng mga angles. So, ngayon, the other thing na kailangan mong tandaan is nagsisimula yung angle natin dito sa side na to. Dito. Okay? I mean, dito sa positive x-axis. So, dito nagsisimula yung 0 degrees. Okay? So, mula dito, papunta dito, ilang angles to? Anong angle to? Di ba may mabubuo tayo ditong right angle, tama ba? So, from here, siguro baguhin na natin yung kulay. So, from here, papunta dito, magkakaroon ng, ito naman ay 90 degrees. Okay? And then, as I move from here to here, magiging, 180 degrees. And then, pagdating dito, ito naman ay 270 degrees. Okay? And then, pag umikot na ulit ako, ano na kayang mabubuo dito? Ito na ay 360. Tama ba? 360, right? Okay. Kasi nga, naka-isang revolution ka na. Okay? So, diniscuss natin unit circle. Ano yung mga coordinates? 1, 0, 0, 1, negative 1, 0. And then, ano yung mga angles? Saan tayo lagi nagsisimula? Dito sa positive x-axis. Diyan nagsimula yung 0 degrees. Okay. Now, tatandaan nyo na pagdating sa trigo, yung x-coordinate, yan yung cosine value. And then, yung y-coordinate, ito yung sine value. Okay? Tandaan nyo lang, ang x, cosine. Ang y, sine. And then, ang shortcut ng sine is yung sin na nakikita nyo. And then, yung cosine is yung cos. Di ba? Okay? Ang x, cosine. Ang y, sine. Sir, saan ko gagamitin yan? So, kapag tinanong kayo, halimbawa, gawa na tayo ng table para alam nyo rin kung paano nyo siya gagawin pagdating sa UGCAT. Meron kayong cheat sheet, kumbaga. So, lagay nyo to, 0 degrees, 90 degrees, 180, tapos pwede ka rin maglagay dito, 270. So, pag tinanong kayo, what is sine 0 degrees, ang gagawin nyo lang, tingin kayo sa 0 degrees. Dito sa 0 degrees, anong coordinates natin? 1, 0, di ba? Ano bang sabi natin? Ang sine daw ay yung y. So, anong y-coordinate dito sa 1, 0? Yung 1 o yung 0? Yung 0. So, ibig sabihin, ang sine 0 ay 0. And then, kapag tinanong ko kayo, what is cosine 0? O sabi ni sir,
cosine 0. So, hanapin ko yung 0 degrees. Nandito ulit ako sa 1, 0. Eh, sabi na sir, ang cosine ay x. Ano bang x dito? 1. So, ngayon, alam nyo na, pag tinanong kayo, what is cosine 0? The answer is 1. Na-gets nyo ba? Ito. So, as long as alam mo yung unit circle, mabubuhay ka na sa part na to. So, next question. Pa-shoutout, Sheena. Uy, Sheena, ikakasal ka na. Pero next year pa. Joke. And then, congrats. Sin 90. Pag nag-sin 90 naman tayo, anong gagawin natin? Pupunta tayo dito sa angle na to. And then dito sa 90 degrees, anong coordinates natin? 0, 1. Eh, ano ba ang sin? Ano ang sin? Y. So, anong sagot dito? Sin 90. The answer is 1. Okay? And then, ano ang cosine 90? 0. Kasi tandaan nyo, ang cosine is yung x, ang sine ay yung y. So, titignan nyo lang ano yung x coordinate, ano yung y coordinate. Nagets nyo na itong part na to? Ay, yung gamit kong tablet, ano to? iPad mini na old gen. Okay? And then, pag sinagutan natin yung 180, ano kaya to? Magiging ito, negative 1, 0, tsaka 0, negative 1. Okay? Na-gets nyo ba kung paano kumuha nito? So, the other question is, paano kapag 360 na? Sin 360 degrees. Ano kaya magiging sagot niya? Kapareho lang nino. Ano sa tingin nyo? Kapag sin 360, okay? Sin 360, kapareho lang nung sin 0. Kasi yung 360 degrees ay bumabalik lang din dun sa 0 degrees na kung saan meron kang coordinates na 1 and 0. Okay? Klaro? Next. So, tandaan nyo. Sorry. Nanguya. Tandaan nyo na to. And then, buburin ko na to Ay, hindi bala. May space pa tayo. The other thing na dapat yung tandaan is yung concept ng SOHCAHTOA. Pagdating sa SOHCAHTOA, tandaan nyo yung dalawang special triangle. Ang alam ko na-discuss din natin to last time. So, sa dalawang special triangle, ano yung special triangle natin? Yung katapat nitong makitid na angle, ito yung 30 degrees. Sorry, mali. Ito pala yung label dito. 30 degrees. Tapos ito yung 60 degrees. And then, ito yung 90. And then dito naman, 45. Tsaka 45. Okay? Ngayon, anong meron? Klaro nga ni. Okay. Ngayon, ang katapat ng 30, yan ay 1. Tandaan nyo lang lagi, sir, itong special triangle na to, anong gagawin ko dyan? Kailangan nyo lang sa uluhin yan. Madali lang naman. Kasi kapag sa ulo nyo yan, kaya nyo nang maintindihan yung mga similar triangles sa mga SOHCAHTOA na problem. So, ang katapat ng 31, tapos, ang katapat ng 60, ang katapat ng, ang hypotenuse is 2, and ang katapat ng 60 is yung square root of 3. Okay? Tandaan nyo lang yan. 1, 2, square root of 3. Tandaan nyo, ang 2 yung hypotenuse. Okay? And then, dito naman sa 45, 45, 90, so, ito yung 30, 60, 90 na angle, na triangle. Ito yung 45, 45, 90 na triangle. Ito naman is 1, 1, 1, square root of 2. Okay? Okay? Clear? So, now, to get the sine value of 30, so, let's say, for example, you're asked sine 30. So, since yan ay sine, saan ako titingin? Dito sa SO. Anong ibig sabihin ng O tsaka H doon? What does it mean? O and H. Ano ibig sabihin ng O tsaka H? Opposite tsaka hypotenuse. So, di ba? Opposite daw tsaka hypotenuse. So, ang gagawin mo, ano yung opposite side ng 30? Ano yung opposite niya? Yung 1. And then, ano yung hypotenuse? Ano yung hypotenuse natin? 2.
Okay? So ngayon, ang ibig sabihin, ang value ng sine 30 ay 1/2. Nakuha? So dun galing yan. Di ba pagdating naman sa exam, wala kayong calculator eh. Pero pag in-input nyo yun sa calcul nyo, sine 30, value is 1/2. Okay? And then, punta tayo sa halimbawa, cosine 30. Pagdating sa cosine 30, ano ang cosine? Ka. So, adjacent over hypotenuse. Okay? Ano ang adjacent ng cos ng 30? So, tingin sa 30 degrees, anong ka-adjacent niya? Pag sinabing adjacent, yung katabi niya. Yung hypotenuse, lagi na siyang h. Okay? So, kasi pag tinignan nyo itong 30, katabi niya rin naman tong side na to, tsaka katabi niya rin yung 2. Pero yung 2, lagi mo na yung i-assign as hypotenuse. So, ang magiging adjacent is yung square root of 3 divided by, ang hypotenuse is 2. Okay? So, cosine 30 is square root of 3 over 2. May nagtatanong hand trick. May iba akong ibibigay na na table para mas madali. Okay. So, since limited yung time natin, ang suggestion ko sa inyo, sa spare time nyo mamaya, bukas o kaya sa isang araw, hanapin nyo yung tangent 30, hanapin nyo yung sine 60, cosine 60, tsaka tangent 60, tapos yung 45 din. Okay? Sine 45, cosine 45, tsaka tangent 45. Following the rules of, the SOHCAHTOA. Okay? Pero, since limited yun din yung time sa UPCAT, gusto ko lang na maintindihan nyo muna yan kung paano kinukuha. Pero, ang isang way para matandaan nyo yung values ng mga yan is, so kanina binigay na natin itong table ng 0, 90, 180, 270, di ba? Ang ibigay naman natin is yung table ng 30 degrees, 60 degrees, tsaka 45 degrees. Okay? So, sa lahat ng mga estudyante na tuturuan ko, share ko itong paano siya pwedeng alalahanin. So, gawa lang kayo ng table, 30, 45, 60. Tapos, gawa nyo ng sine tsaka cosine. Okay? Yung hindi makita sa gilid naka-zoom. Okay. So, ngayon, ang gagawin nyo lang is, gawa kayo ng table, sine, cosine, and then 30, 45, 60. Sir, anong gagawin ko dyan? Ganito lang gawin nyo. Sulat kayo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tapos, lahat i-divide sa 2. Tapos, lahat, square root of, lagyan ng square root yung taas, yung numerator. Square root, square root, square root, square root, square root, square root. O, tingnan nyo. Sine, pag tinanong kayo, what is sine 30? Ano bang square root of 1? Di ba 1 lang naman yon? Kaya yung sine 30 natin kanina, 1/2. Ayun, pareho lang. Pag tinanong kayo, what is cosine 30? Square root of 3 over 2. Ayun, ito lang din yun kanina. Need ba alam trigo identities? I think yes, pero hindi naman lahat. Huwag nyo na sa uluin lahat. Maguguluhan. Tsaka ilang questions lang yan. Tingin ko yung mga basic lang. Yung tatlo lang siguro okay na. Yung sine squared plus cos squared equals 1. Okay na yun. Tapos, yung 1 plus tan squared equals sec squared. Ayun, okay din yun. Okay? So, nakuha nyo to kung paano nyo sasaluin yung sine and cosine ng 30, 45, 60. Then, okay, may question si Marcus, paano ang tangent? Okay, ngayon, ano ba ang concept ng tangent? Okay, dito ko ilalagay Napansin nyo kanina sa SOHCAHTOA, ang tangent is opposite over adjacent. Di ba kanina yung sine ay opposite over hypotenuse? Ang cosine is adjacent over hypotenuse. So, ang tangent, ganito lang yan. Tandaan nyo, ang tangent ay katumbas lang ng sine over cosine. Tignan nyo. Yung sine, ito, pag dinivide mo dito, makakancel yung hypotenuse. Kaya siya natirang opposite over adjacent. Naging O over A. Ang OA. Okay? So, ngayon, ano naman, sir, meron sa
sa tangent. So, pag tinanong na kayo ng tangent 30 degrees, okay, wala na akong shortcut for the table, pero kayo na yung magsosolve. So, i-divide nyo na lang. So, ibig sabihin, ang tangent 30 pala ay katumbas lang ng sine 30 over cosine 30. Diba? And then, isolve mo na lang to. So, sine 30 is 1/2, cosine 30 is square root of 3 over 2. Diba? So, i-simplify mo na lang to. Paano mo to i-solve? 1/2 times 2 over square root of 3. Tama? So, cancel. And then, you are left with 1 over square root of 3. Kung 1 over square root of 3 yan, anong gagawin nyo dyan? I-rationalize. Hopefully, alam nyo na yung pag-rationalize. Or kung hindi man, pwede nyo panoorin yung iba nating videos. Ano yung concept ng pag-rationalize? Sulat ko lang ulit dito i-multiply mo siya doon sa something na matatanggal yung radical sign. Diba? So, 1 times square root of 3 over 3. Okay? Sir, saan galing yung square root of 3 na yan? Kung ano yung nandito sa denominator, i-times mo lang siya sa both numerator denominator para mawala yung radical sign. Okay? So, ganun yung pagkuha nyo ng mga sine, cosine. Okay? Again, pin-explain ko lang kung paano ginamit yung SOHCAHTOA. Pero sa exam, pwede kayong gumawa ng simpleng table para meron kayong guide habang nagsasagot. Bawal magdala. Wala kayong pwedeng daling mga index card doon. Okay? So, bibigyan lang kayo ng scratch paper and then doon na kayo magsosolve. Okay? So, question. Halimbawa ang tanong, what is tangent 45? Anong sagot? Sige nga, try nyo nga. What is tangent 45? Hello, Sir JP. Hello. 1. Bakit? Kasi square root of 2 over 2 divided by square root of 2 over 2. So, 1. Okay?